Isang mapagpalang araw sa inyo, aking mga kakwento. Handa na bang muling buksan ang inyong mga tainga at puso para sa isang panibagong paglalakbay na susubok sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa pag-ibig at pagkatao? Sabi nila, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa busilak na kalooban. Ngunit paano mo makikilala ang isang dalisay na puso sa isang mundong puno ng pagkukunwari? Halina't pakinggan natin ang kwento ng Hacienda Amihan. Naramdaman ni Doña Diwata Montemayor ang bawat hibla ng magaspang na tela ng suot niyang unipormeng panghardinera na kumikiskis sa kanyang balat. Ang balat na sanay sa pinakamamahaling seda at bulak. Ang bigat ng sombrerong gawa sa anahaw ay parang korona ng pagdurusa sa kanyang ulo, at ang sikat ng araw ay tila isang mapangutyang paalala ng kanyang kinalalagyan. Nakatayo sa gitna ng malawak na hardin ng sarili niyang mansyon, ngunit isang estranghero sa sariling kaharian. Hindi ito ang kanyang mundo. Ang mundo niya ay nasa loob ng malaking bahay na bato, sa mga silid na may aircon, sa malalambot na sofa. Ngunit kinagat niya ang kanyang labi at pinigilan ang anumang reklamo. Para ito kay Liham. Para sa aking nag-iisang anak. Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Sa loob ng isang linggo, babalik na si Liham mula sa Switzerland. At sa loob ng isang linggong iyon, kailangan niyang makahanap ng babaeng karapat-dapat para dito. Isang babaeng may pusong ginto. Hindi isang babaeng ang tanging pakay ay ang ginto ng mga Montemayor. At ang tanging paraan para makilala ang tunay na kulay ng isang tao ay ang pagmasdan sila kapag hindi sila nakatingin. Kaya narito siya ngayon, si Doña Diwata, ang reyna ng Hacienda Amihan, nagpapanggap bilang si Aling Tala, isang bagong pasok na matandang hardinera. Dala ang isang pares ng gunting na panghardin. Sinubukan niyang putulin ang mga tuyong dahon ng rosas, ngunit mas madalas pa niyang matusok ang sarili. Napapangiwi na lamang siya. Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang mga empleyadong naglalakad-lakad. Walang kamalay-malay na ang matandang hardinera na pinandidirihan nila dahil sa pawis at lupa ay ang mismong nagpapasweldo sa kanila. Ilang sandali pa, isang eksena ang pumukaw sa kanyang pansin. Mula sa pinto ng kusina, lumabas ang isang dalagang payat, may mahabang buhok na nakatali at suot ang uniforme ng isang receptionist. Ito si Sinag. Simple ang kanyang mukha, ngunit may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Maingat itong lumingon sa kaliwat kanan, tila tinitiyak na walang nakakakita. Nang makampante, dahan-dahan itong lumapit sa isang sulok ng hardin kung saan nakahiga ang isang payat na asong kalye. Inilabas ni Sinag ang kanyang baon na nakabalot sa dahon ng saging, isang maliit na kanin at isang piraso ng isda. Hinati niya ito sa dalawa. Ang mas malaking bahagi ay maingat niyang inilagay sa isang tuyong dahon at inilapag sa harap ng aso. Hinimas niya ang ulo nito bago mabilis na isinubo ang natitirang pagkain para sa kanyang sarili. Mula sa kanyang pinagtataguan sa likod ng mga halaman, naramdaman ni Doña Diwata ang isang kurot sa kanyang puso. Isang kabutihang loob na hindi naghahanap ng papuri. Isang dalisay na kilos na walang nakasaksi maliban sa kanya. Isang munting sinag ng pag-asa, bulong niya sa sarili. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naputol ng isang matinis at aroganteng boses. Hoy! Anong ginagawa mo, Sinag? Pinapakain mo na naman yung pulubing aso na yan? Hindi mo ba alam na pesting tingnan yan sa isang luxury resort? Inaalis mo ang class ng Hacienda Amihan. Napalingon si Doña Diwata. Nakatayo sa di kalayuan si Mahalina, ang Customer Relations Manager, ang isa pa sa kanyang mga sinusubaybayan. Nakapamiwang ito, suot ang kanyang plansadong uniforme na tila walang kahit isang gusot. Ang kanyang mukha, na laging may perpektong makeup, ay nakakunot sa pagkadiri habang nakatingin sa aso. At pagkatapos ay kay Sinag. Nagulat si Sinag. Mabilis siyang tumayo at yumuko. Pasensya na po, Ma'am Halina.
Naawa lang po ako. Awa? Ang awa inilulugar yan. Putol ni Mahalina. Kung gusto mong magpakain ng aso, doon ka sa labas. Nakakahiya sa mga bisita. Ano na lang ang sasabihin nila? Hindi na nakasagot si Sinag. Yumuko na lamang ito lalo. Hawak ang natitirang kakarampot na pagkain. Umalis ang aso. Tila natakot sa boses ni Mahalina. Hayop, naisip ni Doña Diwata. Hindi para sa aso, kundi para kay Mahalina. Ang ganda ng pangalan, ngunit ang ugali ay kasuklam-suklam. Ngunit bago pa man niya mahusgahan ng tuluyan si Mahalina, isang makintab na puting van ang huminto sa portico chair. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang mag-asawang halatang mayaman. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Mahalina. Ang nakasimangot na mukha ay napalitan ng isang napakatamis na ngiti. Ang mataray na boses ay naging malambing. Good morning, Mr. and Mrs. Elizalde. Welcome back to Hacienda Amihan. Bati niya na may kasamang bahagyang pagyuko. I hope you had a pleasant trip. Ako na po ang bahala sa inyo. Parang isang kameleon. Isang ahas na nagpapalit ng balat. Nasaksihan ni Doña Diwata ang lahat. Kitang-kita niya ang pagkukunwari, ang pagkagahaman sa likod ng mga matatamis na salita. Halos masuka siya. Sa buong maghapon, ipinagpatuloy niya ang kanyang walang kwentang paghahard. Dalawang babae, isang sinag ng pag-asa at isang nakalalasong halimuyak. Malinaw na sa kanya kung sino ang dapat niyang piliin, ngunit paano niya ito gagawin. Habang papalubog na ang araw at nangangalay na ang bawat buto sa kanyang katawan, biglang nagring ang kanyang mumurahing cellphone na nakatago sa bulsa. Isang sekretong numero. Ang kanyang mayordoma. Donya, nanginginig ang boses sa kabilang linya. May problema po tayo. Anong problema, Consuelo? Tanong niya pabulong. Si Sir Liham po tumawag. Ang flight niya, na-rebook. Hindi na po siya sa isang linggo darating. Huminga ng malalim si Consuelo. Donya, paalis na po siya ng airport. Pauwi na siya. Ngayon na. Nanlaki ang mga mata ni Doña Diwata. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong katawan. Hindi. Hindi pa siya handa. Ang plano niya, nasira. Paano kung... Hindi na niya natapos ang iniisip. Isang ugong ng isang pamilyar na sasakyan ang kanyang narinig. Mula sa malaking tarangkahan ng hasyenda, pumasok ang isang makintab na itim na sasakyan. Ang sasakyan ni Liham. Sa isang iglap, lahat ay nagulantang. Ngunit bago pa man makakilos si Doña Diwata, mula sa kanyang pagkakatago sa likod ng mga halaman, bago pa man niya matawag ang pangalan ng kanyang anak. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng lobby. Bumukas ang pinto. Unang lumabas ang isang matangkad at makisig na lalaki, ang kanyang anak, ang kanyang Liham, at ang unang sumalubong dito na tila nag-aabang na sa kanyang pagdating ay si Mahalina. Nakatayo ito roon, perpekto, na may pinakamaliwanag at pinakanakakahalinang ngiti sa kanyang mga labi. Welcome home, Sir Liham, malambing niyang sabi. Ang kanyang boses ay parang musika sa pandinig. Nakangiting tumingin si Liham sa kanya, tila nabighani. Mula sa anino ng mga rosas, nanigas si Doña Diwata. Ang kanyang pinakamasamang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Sa pananaw ni Liham Montemayor, ang Hacienda Amihan ay palaging isang paraiso. Ngunit matapos ang 5 taon sa malamig at tahimik na Switzerland, ang pagbabalik niya ay higit pa sa pag-uwi. Ito ay pagbabalik sa init, sa kulay, sa buhay. At ang unang bumungad sa kanya ay isang babaeng tila larawan ng lahat ng yon. Welcome home, Sir Liham. Ang boses nito ay kasing init ng hangin ng amihan. Ang ngiti nito ay kasing liwanag ng araw. Si Mahalina. Naaalala niya ang pangalan mula sa mga email at report na ipinapadala sa kanya. Customer Relations Manager. Ngunit ang mga report ay hindi nagbigay hustisya sa kanyang itsura. Siya ay perpekto.
mula sa pagkakaayos ng kanyang buhok hanggang sa kintab ng kanyang sapatos. Mahalina. Right? Sagot ni Liham. Ngumiti rin. Please, just Liham. I'm finally home. No need for formalities. Of course, Liham, sabi nito. At may kakaibang diin sa kanyang pangalan na nagbigay ng kaunting kilabot kay Liham. We weren't expecting you until next week, but it's a wonderful surprise. Let me handle your luggage. I've already prepared the master suite for you. Habang inaasikaso ni Mahalina ang lahat ng may kahusayan, hindi maiwasan ni Liham na humanga. Ito ang uri ng empleyado na ipinagmamalaki ng kanyang ina. Magaling, professional, at may class. Sa loob ng ilang minuto, na ipaliwanag na ni Mahalina ang mga bagong development sa hacienda, ang occupancy rate at maging ang mga plano para sa darating na fiesta. Tila alam niya ang lahat. Para bang ang hacienda ay tumitibok sa kanyang palad. You've been doing a great job, sabi ni Liham habang sabay silang naglalakad papasok ng lobby. My mother speaks highly of you. Your mother is a visionary, Liham. It's an honor to work for her. Sagot ni Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng sinseridad. O iyon ang akala ni Liham. Nang makapasok siya sa kanyang suite, pakiramdam niya ay hindi siya umalis. Ang lahat ay nasa ayos, malinis at pamilyar. Ngunit may kung anong kulang. Siguro ay ang presensya ng kanyang ina. Tinanong niya si Mahalina kung nasaan ito. At sinabi nitong marahil ay nasa personal na hardin nito sa likod ng bahay. Matapos mag-ayos ng kaunti, nagpasya si Liham na maglakad-lakad. Gusto niyang damhin muli ang lupa ng kanyang tahanan. Dinaanan niya ang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak na paborito ng kanyang ina. Ang amoy ng rosal at sampagita ay naghatid sa kanya pabalik sa kanyang kabataan. Doon, sa gitna ng mga bulaklak, may nakita siyang isang babae. Nakatalikod ito, abala sa pagpulot ng mga nalaglag na bulaklak ng kalachuchi mula sa damuhan at maingat na inilalagay sa isang maliit na palanggana ng tubig na nakapatong sa isang bangkito. Nakasuot ito ng uniforme ng receptionist. Ang simpleng kilos nito ay may dalang kapayapaan. Dahan-dahan siyang lumapit. Excuse me, miss? Nagulat ang dalaga. Mabilis itong lumingon at sa kanyang pagmamadali, natabig niya ang palanggana. Tumapo ng tubig, diretso sa mamahaling leather shoes at pantalon ni Liham. Ay naku po! Sigaw ng dalaga. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Sorry po. Sir, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Kumuha ito ng panyo mula sa kanyang bulsa at nang walang pag-aalinlangan, lumuhod para subukang punasan ang sapatos ni Liham. No, it's okay. Stop that! Mabilis na sabi ni Liham. Medyo nagulat sa reaksyon nito. Hinawakan niya ito sa braso para patigilin. It's just water. Don't worry about it. Tumayo ang dalaga, ngunit ang mukha nito ay namumula pa rin sa hiya. Nakakahiya po, sir. Unang araw niyo pa lang po dito. Ako po si Sinag, receptionist po. Yumuko ito hindi makatingin ng diretso. Sinag, isang sinag. Araw, tama nga, may kakaibang liwanag sa kanya kahit nasa gitna ng kanyang pagkataranta. Ngumiti si Liham. It's really fine, Sinag. Kasalanan ko, ako ang nanggulat sa'yo. I'm Liham. Alam ko po, sir. Mahina niyang sagot. Welcome home po. May kung anong simple at totoo sa kanya na kaiba kay Mahalina. Kung si Mahalina ay isang perpektong pinakintab na diamante, si Sinag ay parang isang batis, malinaw, presko, at hindi nagkukunwari. Nagpaalam na si Liham at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit ang imahe ni Sinag na lumuluhod para punasan ang kanyang sapatos ay nanatili sa kanyang isip. Mula sa di kalayuan, sa likod ng isang malagong halaman, nakita ni Doña Diwata bilang alingtala ang lahat. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ng kanyang anak nang makita si Mahalina.
At nakita rin niya ang kakaibang ngiti nito matapos ang engkwentro kay Sinag. Ngunit ang higit na nakapagpabagabag sa kanya ay ang pagiging malapit ng anak niya kay Mahalina. Nakita niya kung paano sila nag-uusap kanina. Tila matagal nang magkakilala. Tila perpektong bagay sa isa't isa. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang puso. Ang kanyang plano ay hindi lang nasira. Baka ito pa ang maging dahilan ng kanyang pinakamatinding pagsisisi. Kinagabihan, hindi mapakali si Doña Diwata. Hindi siya makatulog. Nagpasya siyang maglakad papunta sa kusina para uminom ng tubig gamit ang daanan ng mga staff para walang makakilala sa kanya. Habang papalapit siya sa administrative wing, naisip niyang silipin kung umuwi na si Mahalina. Ang ilaw sa opisina nito ay bukas pa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto na bahagyang nakaawang. Narinig niya ang boses ni Mahalina, ngunit hindi ito ang malambing na boses na ginamit nito kay Liham. Ito ay malamig, kalkulado, at puno ng tagumpay. May kausap ito sa telepono, pabulong. Oo, nandito na siya. Mas maaga kaysa sa inaasahan pero mas maganda. Tumigil ito sandali. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay ayon sa plano. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Mahalina na hindi abot sa kanyang mga mata. Oo, sabi nito bago ibaba ang tawag. Huli na ang lahat para sa kanila. Handa kan kau, Jayduan Mot, Tankong. Nanigas si Doña Diwata sa kanyang kinatatayuan. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na tumusok sa kanyang dibdib. Hindi ito simpleng paghahangad ng yaman. Ito ay isang plano, isang bitag. At ang kanyang anak, ang kanyang mahal na si Liham, ang siyang pain. Ang mga salitang narinig ni Doña Diwata mula sa labi ni Mahalina ay umalingaungaw sa kanyang isipan buong gabi. Handa kan ko, Jayduan Mot, Tankong. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka, hindi na ito simpleng hinala. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Kinabukasan, habang hinihila niya ang isang mabigat na pandilig sa hardin, ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang lumalaking pagkabalisa. Ang laro ni Mahalina ay malinaw na. Ngunit para labanan ito, kailangan niya ng patunay. Isang ebidensyang hindi maitatanggi, isang bagay na maipapakita niya kay Liham para mamulat ito sa katotohanan. Hindi niya pwedeng sabihin lang na, "Anak, masama siyang tao. Narinig ko sa telepono." Sasabihin lang ni Liham na paranoid siya, na hinuhusgahan niya ang mga tao. Kailangan niyang ipakita, kailangan niyang gumawa ng isang pagsubok. Isang pagsubok ng katapatan. Kaya naman, binuo niya ang kanyang plano. Sa loob ng kanyang maliit na kubo na nagsisilbing tirahan niya bilang si Aling Tala, kinuha niya ang isa sa kanyang mga lumang pitaka. Gawa ito sa malambot na balat ng buwaya, may gintong clasp na may nakaukit na inisyal niyang DE. Sa loob, naglagay siya ng makapal na talaksan ng 1,000 piso. Sapat na para masilaw ang sinuman. At bilang panghuling pain, inilagay niya ang isang maliit ngunit mamahaling hikaw na diamante na tinanggal niya kagabi. Isang bagay na napakaliit para aksidenteng malaglag, ngunit napakahalaga para isnabin lang. Hinanap niya ang perpektong tiyempo. Bandang 10:00 ng umaga, abala ang lahat. Karamihan sa mga bisita ay nasa pool o nasa kani-kanilang mga tour. Ang pasilyo na nagdudugtong sa lobby at sa mga restaurant ay halos walang tao. Alam niyang parehong dadaan doon si Sinag at Mahalina. Si Sinag para mag-report sa front desk at si Mahalina para i-check ang reservation sa restaurant. Nagtago siya sa likod ng isang malaking paso ng halaman, naghihintay. Una niyang nakita si Mahalina. Naglalakad ito na parang reyna. Taas noo, ang bawat hakbang ay may kumpas. Nang malapit na ito, maingat na inihulog ni Doña Diwata ang pitaka sa gitna mismo ng daanan. Nagpatuloy sa paglalakad si Mahalina. Nakita nito ang pitaka sa sahig. Tumigil ito.
Tumingin sa kaliwat kanan. Walang tao. Yumuko ito ng bahagya. Tila sinusuri ang kanyang biktima. Nakita ni Doña Diwata ang isang bahagyang ngisi sa gilid ng labi nito. Ngunit sa halip na pulutin, itinuloy nito ang paglalakad. Inapakan pa ng bahagya ang dulo ng pitaka bago lumiko sa kanto. Nagtaka si Doña Diwata. Bakit hindi nito kinuha? Naisip niya, marahil ay mas tuso ito kaysa sa kanyang inaasahan. Ayaw nitong mag-iwan ng bakas. Ngunit ang kilos nito, ang pag-apak, ay isang insulto. Isang pagpapakita na alam niyang may nagmamasid. Ilang minuto ang lumipas. Kasunod namang dumaan si Sinag. Naglalakad ng mabilis, may dalang mga papel. Halos hindi na niya ito mapansin. Ngunit sa huling sandali, napatingin ito sa sahig. Natigilan ito. Hala, may pitaka. Mahina niyang sabi sa sarili. Mabilis niya itong pinulot. Binuksan para tingnan kung may pagkakakilanlan. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang makapal na pera at ang kumikinang na hikaw. Sa isang iglap, nakita ni Doña Diwata ang pagbabago sa mukha ni Sinag. Hindi pagkagahaman, kundi pag-aalala. Ang isip niya ay tila naglalakbay. Marahil sa kapatid niyang may sakit, sa mga bayarin sa ospital. Ang perang iyon ay sagot sa lahat ng kanyang problema. Ngunit tumagal lang iyon ng ilang segundo. Mabilis niyang isinara ang pitaka. Humigpit ang hawak niya dito. Muli siyang lumingalinga, hindi para tiyaking walang nakakakita, kundi para hanapin kung sino ang posibleng may-ari. Nang wala siyang makita, hindi siya nagdalawang isip. Tumakbo siya, hindi papunta sa kanyang locker, kundi diretso sa security office. Sinundan siya ng tingin ni Doña Diwata at sa unang pagkakataon sa buong araw, nakahinga siya ng maluwag. Tama ang kanyang kutob tungkol kay Sinag. Para kumpletuhin ang kanyang pagsubok, lumabas siya sa kanyang pinagtataguan at naglakad papunta sa direksyon kung saan nagpunta si Mahalina. Nakita niya itong kausap ang isang bellboy. Narinig niya ang sinabi ni Mahalina. Sapat na para marinig niya. Kaya kung may makita kayong napulot, lalo na kung mukhang mamahalin, i-report niyo agad sa akin ha? Alam niyo na, may mga bisita tayong makakalimutin. Baka may loktroycho na dumating. Sabi nito na may kasamang kindat. Isang patibong. Kung kinuha yon ng bellboy, aagawin ni Mahalina ang kredito. Kung hindi, malinis ang kanyang kamay. Napakatalino, napakatuso. Buong akala ni Doña Diwata ay tapos na ang lahat. Ngunit habang pabalik na siya sa hardin, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Bago pa siya makalingon, isang anino ang tumabi sa kanya, si Mahalina. Magandang araw po, Aling Tala. Bati nito. Ang boses ay sobrang tamis na halos nakakasuya. Mukhang napapagod na po kayo sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Iha. Medyo mainit nga. Kinakabahang sagot ni Doña Diwata, umiiwas sa kanyang tingin. Ngumiti si Mahalina, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong lumapit, tila may ibubulong. Ang kanyang mga labi ay halos dumikit na sa tainga ng matanda. Ingat po kayo palagi sa paglalakad. Bulong nito, ang bawat salita ay may dalang yelo. Lalo na sa mga pasilyo, madulas ang sahig. Ang mga matatanda na po kasing tulad ninyo, baka bigla na lang madapa at hindi na makabangon. Isang malinaw na banta. Isang mensahe na nagsasabing, alam ko kung sino ka, alam ko ang ginagawa mo, at kaya kong tapusin ang laro mo anumang oras. Nanlamig ang buong katawan ni Doña Diwata. Hindi lang pala niya kalaban ang isang manggagansyo. Ang kalaban niya ay isang halimaw na nakasuot ng damit ng anghel. Para kay Sinag, ang bawat araw sa Hacienda Amihan ay isang pagsubok ng pagtitiis. Ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa mga bisita ay may katumbas na bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat magandang araw po ay may kasamang pabulong na panalangin na sana maging maganda nga talaga
ang araw na iyon. Ngunit ang araw na ito ay iba. Ang araw na ito ay mas mabigat. Habang inaayos niya ang mga susi sa likod ng front desk, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang luma at basag na cellphone. Isang numero mula sa ospital. Biglang kumabog ng malakas ang kanyang puso. Maingat siyang nagpaalam sa kanyang katrabaho para sagutin ang tawag sa isang sulok. Hello? Doc? Ang boses sa kabilang linya ay kalmado, ngunit seryoso. Si Dr. Reyes, ang doktor ng kanyang bunsong kapatid na si Bunso. 5 taon pa lang ito at may butas sa puso. Sinag, sabi ng doktor. Nagkaroon ng complication. Humihina ang resistensya niya. We need to schedule the operation as soon as possible. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Naramdaman ni Sinag na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ganoon po ba, Doc? Pero, ang bayad? I understand your situation, Sinag. Pero buhay ng kapatid mo ang nakataya dito. Kailangan ninyong makapag-down ng at least kalahati ng bayarin bago ang katapusan ng linggo para ma-schedule natin siya. Kalahati. Ang salitang yon ay parang isang malaking bato na dumagan sa kanya. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang sahod niya ay sapat lang para sa mga gamot at sa pang-araw-araw nilang gastusin. Ang mga naipon niya ay naubos na sa mga naunang check-up. Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa pader. Pilit na pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Kailangan niyang maging matatag para kay Bunso. Nag-ipon siya ng lakas ng loob. Isang bagay lang ang naisip niyang paraan. Kakapalan na niya ang kanyang mukha. Lalapitan niya si Mama Halina para humingi ng cash advance kahit katumbas pa ng 3 buwang sahod niya. Babayaran niya ito kahit pa wala nang matira sa kanya. Kumatok siya sa pinto ng opisina ni Mahalina. Pasok! Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Mahalina na abala sa pag-aayos ng mga bulaklak sa isang florera. Ngumiti ito sa kanya. Ngunit alam ni Sinag na ang ngiting iyon ay kasing babaw ng tubig sa florera. Yes, Sinag, what is it? Ma'am Halina, nagsimula siya, nanginginig ang boses. Pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sanang itanong kung pwede po sana akong mag-advance ang sweldo. Tinaasan siya ng kilay ni Mahalina. Advance? Kakasahod lang natin nung 1 linggo. Saan mo naman dinala ang pera mo? Ma'am, kailangan lang po talaga. Yung kapatid ko po, sa ospital. Kailangan na po siyang operahan. Halos pabulong na, sabi ni Sinag. Ang kanyang pride ay unti-unting dinudurog sa bawat salita. Biglang tumawa si Mahalina. Isang tawang walang kagalakan. Ang kapatid mo? Sinag. Hindi ito ang unang beses na ginamit mo yang dahilan na yan para umutang sa mga katrabaho natin, di ba? Nagulat si Sinag. Ma'am, huwag ka nang magkunwari. Sabi ni Mahalina, inilapag ang bulaklak at hinarap siya ng buong buo. Ang Hacienda Amihan ay isang negosyo, hindi isang charity institution. We have rules. Kung papayagan kitang mag-advance, lahat na lang ay gagawin yan. We can't have that. Pero ma'am, emergency po talaga ito. Pagmamakaawa ni Sinag, nararamdaman na ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. That's your personal problem, not the company's. Malamig na sagot ni Mahalina. At para lalong durugin si Sinag, sinadya nitong lakasan ng boses para marinig ng ibang empleyado sa labas ng opisina. Kung hindi mo kayang i-manage ang finances mo, baka hindi ka nababagay sa isang high-end na resort na tulad nito. Now, if you'll excuse me, I have important things to do. You may go. Parang isang sampal ang mga salitang iyon. Isang sampal na hindi tumama sa kanyang pisngi, kundi diretso sa kanyang puso. Tumalikod si Sinag, hindi na nagsalita. Bawat hakbang palayo sa opisina ni Mahalina ay parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Ang mga tingin ng kanyang mga katrabaho ay puno ng awa at panghuhusga. Hindi na niya kaya. Tumakbo siya. Tumakbo siya papunta sa pinakamalapit na lugar
kung saan walang makakakita sa kanya. Ang lumang bodega sa likod ng kusina. Doon, sa gitna ng mga karton at lumang kasangkapan, sa amoy ng alikabok at kalawang, hinayaan niyang bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Humagulgol siya nang walang tunog. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Pakiramdam niya, nag-iisa siya. Pakiramdam niya, wala ng pag-asa. "Miss, are you okay?" Isang boses, isang pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha. Nabasang-basa ng luha. Nakatayo sa may pintuan ng bodega si Liham. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nakita siya nito. Nakita nito ang kanyang kahinaan. Bago pa man siya makasagot, isang anino ang humarang sa liwanag mula sa pinto. Si Mahalina. Nakangiti ito. Isang nangiting nagpapahiwatig ng tagumpay. "Liham, huwag mo na siyang intindihin," sabi nito sa malambing na boses, habang ang mga mata nito ay nakatitig kay Sinag na may pagbabanta. "Just one of our employees who doesn't know how to follow simple rules. Halika, samahan mo akong magkape. Hayaan mo na siya dyan." Hindi umalis si Liham. Ang tingin niya ay nanatili kay Sinag, na ngayon ay mas lalong nasasaktan. Hindi lang dahil sa kanyang problema, kundi dahil sa kahihiyan. Nahuhuli siya sa kanyang pinakakawawang estado, sa harap mismo ng dalawang taong kumakatawan sa magkaibang mundo na hindi niya kailanman maaabot. Hindi pinansin ni Liham ang alok ni Mahalina. Ang kanyang atensyon ay ganap na nakatuon kay Sinag, na mabilis na pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad. Mayroong isang bagay sa kanyang tahimik na pagtangis na tumagos sa puso ni Liham, isang uri ng sakit na totoo at malalim. "I'll catch up with you, Halina," sabi ni Liham, hindi inaalis ang tingin kay Sinag. "I just want to make sure she's all right." Nakita ni Liham ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Mahalina. Isang mabilis na kislap ng inis, bago ito napalitan muli ng isang perpektong ngiti. "Of course, take your time. I'll be at the veranda." At saka ito tumalikod at umalis. Nang sila na lang ang natira, dahan-dahang lumapit si Liham. "Sinag, right? Anong nangyari? May maitutulong ba ako?" Umiling lang si Sinag. Yumuko para itago ang kanyang namumugtong mga mata. "Wala po ito, sir. Okay lang po ako. Pasensya na po sa abala." "Hindi ka mukhang okay," marang sabi ni Liham. "At sinabi ko na sa'yo, Liham na lang." Kumuha siya ng isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa kanya. "Here." Nag-atubili si Sinag, ngunit kinuha rin niya ito. Ang tela ay malambot at may amoy na banayad at sariwa. "Salamat po, Liham." Hindi na niya ito pinilit na magsalita. Sa halip, umupo siya sa isang kahon sa di kalayuan. Nagbibigay sa kanya ng espasyo ngunit ipinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Ang pananatili niya roon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Sa mga sumunod na araw, hindi na maalis sa isip ni Liham ang nakita niya. Ang mga salita ni Mahalina, "doesn't know how to follow simple rules," ay hindi tumutugma sa larawan ng isang babaeng umiiyak ng buong kapakumbabaan. Dahil dito, nagpa siya siyang alamin ang katotohanan sa sarili niyang paraan. Hindi niya tinanong si Mahalina dahil alam niyang may pagkiling ang sagot nito. Sa halip, kinausap niya si Mang Kiko, ang matandang chef sa kusina na mas matagal pa sa hasyenda kaysa sa kanya. Kilala ni Mang Kiko ang lahat. "Si Sinag," sabi ni Mang Kiko habang naghihiwa ng mga gulay. "Nako, Sir Liham, isa yan sa pinakamabait at pinakamasipag na empleyado dito. Hindi yan marunong magreklamo. Kahit doble kayod pa ang trabaho, lahat ng sahod niyan, diretso sa pamilya. May sakit kasi ang bunso niyang kapatid." Kinumpirma nito ang kanyang hinala. Hindi ito simpleng pagsuway sa rules. Ito ay desperasyon. At si Mahalina, sa halip na tumulong, ay lalo pa itong pinahirapan.
Hindi mapakali si Liham. Gusto niyang tumulong, ngunit ayaw niyang ipahalata na nakikialam siya at lalong ayaw niyang mapahiya si Sinag. Kaya, gumawa siya ng paraan. Tumawag siya sa isang malapit na kaibigan na nagtatrabaho sa isang foundation at humiling ng pabor. Sa loob ng isang araw, isang anonymous benefactor ang nag-abot ng tulong pinansyal sa pamilya ni Sinag, sapat para sa paunang bayad sa operasyon. Kinabukasan, napansin ni Liham ang malaking pagbabago kay Sinag. Wala na ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng liwanag at pag-asa. Habang naglalakad siya sa labi, nakita niyang may kaunting sipon ito. Lumapit siya. "You seem much better today," bati niya. Ngumiti si Sinag, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. "Opo, Sir Liham. May himalang dumating po sa amin." "I'm happy to hear that." Napansin niya ang pamumula ng ilong nito. "You have a cold." Kinuha niya ang panyong ibinigay niya rito noong isang araw na malinis ng nakatupi. "I told you to keep it." "Nahihiya po akong gamitin," sabi nito. Habang nag-uusap sila, aksidenteng nahagip ng tingin ni Liham ang isang bagay na kumikinang sa leeg ni Sinag. Isang luma at maliit na silver locket. Simple lang ito, ngunit tila napakahalaga para sa kanya. "That's a beautiful locket," sabi niya. Hinawakan ito ni Sinag. "Pamana pa po ito ng tatay ko sa nanay ko." Maingat niya itong binuksan. Sa loob ay may dalawang maliliit at medyo kupas na larawan. Sa isang panig ay ang larawan ng isang magandang babae, ang kanyang ina. Sa kabila, ang larawan ng isang lalaking nakangiti. Medyo bata pa. "Ang tatay ko po." Tinitigan ni Liham ang larawan ng lalaki. May kung anong pamilyar sa mukha nito. Ang mga mata, ang nangiti. Parang nakita na niya ito dati, ngunit hindi niya matukoy kung saan. "Ang pangalan po niya ay Danilo Di Maculangan," sabi ni Sinag, may halong lungkot at pagmamalaki. Danilo Di Maculangan. Ang pangalan ay parang isang kampanang umalingaw-ngaw sa isang malayong sulok ng kanyang alaala. Samantala, sa kabilang dako ng hasyenda, sa lumang library na bihirang puntahan, si Doña Diwata, sa kanyang katauhan bilang aling tala, ay naglilinis ng mga lumang aparador. Ito ang tanging lugar kung saan siya nakakaramdam ng kapayapaan. Habang pinupunasan niya ang mga libro, isang makapal na leather-bound album ang nahulog mula sa isang estante. Isang album ng mga lumang larawan at dokumento ng kanyang yumaong asawa, si Don Alejandro. Pinulot niya ito at binuklat. Mga larawan ng mga business partners, mga party, mga groundbreaking ceremony. At doon, sa isang pahina na may petsang 20 taon na ang nakalipas, nakita niya ang isang larawan. Ang kanyang asawa na si Alejandro nakikipagkamay sa isang lalaking mas bata. Sa ilalim ng larawan ay may nakasulat, "Don Alejandro Montemayor with his promising new partner, Danilo Di Maculangan." Nanigas si Doña Diwata. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila naging yelo. Si Danilo Di Maculangan, ang partner ng kanyang asawa, ang lalaking nasangkot sa isang malaking iskandalo ng financial fraud. Ang lalaking nawala na lang, na parang bula matapos malugi ang kanilang kumpanya. Ang lalaking sinisisi ni Alejandro sa lahat. At ang anak nito, si Sinag, ay nagtatrabaho ngayon sa kanyang pamamahay. Sa isang iglap, ang lahat ay nagbago. Hindi na lang ito isang simpleng paghahanap ng mapapangasawa. Ito ay isang multo mula sa nakaraan, isang lihim na matagal nang nakabaon, na ngayon ay nagbabalik para maningil. Ang pangalan, Danilo Di Maculangan, ay isang malamig na hampas sa mukha ni Doña Diwata. Hindi lang ito isang pamilyar na pangalan mula sa nakaraan ng kanyang asawa. Ito ay isang sugat na muling nagdugo. Ang lahat ng mga detalye ay nagkabit-kabit sa kanyang isipan, tila mga piraso ng isang puzzle na biglang nabuo. Ang pagkaawa ni Sinag sa aso,
ang kanyang pagiging matapat sa pitaka, ang kanyang tahimik na pagdurusa. Lahat ng ito ay may mas malalim na pinanggagalingan kaysa sa simpleng kahirapan. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Tumawag siya sa kanyang personal na abogado, si Attorney Ramirez, isang matanda at tapat na kaibigan ng pamilya Montemayor. Attorney Ramirez, sabi ni Doña Diwata, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may pilit. May gusto akong ipaimbestiga sa iyo. Ang pangalan ay Mahalina Ramos, ang pamilya Santos, at isang Danilo Di Maculangan. Gusto ko ng kumpletong detalye sa lahat ng naging transaksyon at koneksyon nila sa pamilya Montemayor, lalo na kay Alejandro noong nakaraang 20 taon. Ramirez, na sanay sa kanyang seryosong tono, ay hindi nagtanong. Masusunod po, Donya. Kailan ninyo po gusto ang report? Sa lalong madaling panahon, Attorney Ramirez. Bawat minuto ay mahalaga. Samantala, habang naghihintay siya, ang banta ni Mahalina ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Madulas ang sahig. Ang mga matatanda na po kasing tulad ninyo. Baka bigla na lang madapa at hindi na makabangon. Ito ay higit pa sa banta sa kanyang buhay bilang alingtala. Ito ay isang banta sa kanyang buong pagkatao, sa kanyang kontrol sa hasyenda. Kinabukasan, isang makapal na sobre ang dumating. Ang report ni Attorney Ramirez, maingat itong binuklat ni Doña Diwata sa loob ng kanyang tagong kubo. Ang bawat pahina ay isang suntok sa kanyang dibdib. Mahalina Ramos. Tunay na pangalan, Mahalina Santos. Ama, Ricardo Santos. Ricardo Santos, dating kasosyo ni Danilo Di Maculangan. Parehong nasangkot sa isyu ng financial fraud kung saan nawala ang milyon-milyong puhunan ng mga investors. Pinaghihinala ang mastermind ang dating asawa ni Doña Diwata, si Don Alejandro Montemayor, na siyang nag-prosecute sa kanila. Ricardo Santos, nagpakamatay sa kulungan. Ang kanyang pamilya ay nawalan ng lahat. Danilo Di Maculangan, nahatulan. Ang pamilya ay nawalan din ng lahat. Unti-unting nabuo ang buong larawan. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa paghihiganti. Mahalina, ang anak ni Ricardo Santos, ay narito para maningil. At si Sinag, ang anak ni Danilo Di Maculangan, ay isa pang biktima. O marahil, isang sandata. Sa digmaang ito, isang matinding galit ang bumalot sa kanya. Galit kay Alejandro na nagtago ng ganitong karuming nakaraan. Galit kay Mahalina na naglaro ng mapanganib na laro. At galit sa kanyang sarili na naging bulag. Ngunit higit sa lahat, takot para kay Liham. Ang kanyang anak ay nasa bingit ng isang delikadong bitag. Kailangan niyang kumilos. Ngayon, naghintay si Doña Diwata hanggang sumapit ang gabi nang matiyak niyang wala ng ibang empleyado sa pasilyo at si Liham ay nasa kanyang kwarto, nagtungo siya sa opisina ni Mahalina. Ang ilaw ay bukas. Hindi na niya kumatok. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nadismaya siya nang makitang walang tao. Marahil ay nasa restaurant o nasa kwarto na. Ngunit bago pa man siya tumalikod, may narinig siyang yabag mula sa likod. Si Mahalina. Nakatayo sa kanyang likuran, nakangiti. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi nagpapahiwatig ng sorpresa. Ito ay ngangiti ng isang taong naghihintay. Nagpapalipas po ba kayo ng gabi, Aling Tala? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay parang kalmadong alon sa dagat. Ngunit ang tingin ay matalim na punyal. Hinarap siya ni Doña Diwata. Wala na ang kanyang pagpapanggap. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Hindi ko akalain na ganito kakatalino, Mahalina Santos. Sabi ni Doña Diwata. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may bigat ng awtoridad. Hindi man lang kumibot si Mahalina. Sa halip, lumawak ang kanyang nanggiti. Akala ko hindi niyo na ako kikilalanin, Doña Diwata Montemayor. O baka naman mas gusto ninyo ang pangalang
Alintala. Sa bagay, mas nababagay sa inyo ang simpleng pangalan ngayon. Hindi ba Alintala? Lumakas ang hangin sa paligid. Ang mga pinto at bintana ay tila nagbanta ng isang bagyo. Ano ang gusto mo? Tanong ni Doña Diwata. Diretso sa punto. Umikot si Mahalina sa kanya, tila isang ahas na umiikot sa biktima nito. Simple lang po, Donya. Ang hacienda amihan. Ang lahat ng kinuha ninyo sa pamilya ko. Ang lahat ng inutang ng asawa nyo ni Don Alejandro sa dugo at buhay ng tatay ko. Nanlaki ang mga mata ni Doña Diwata. Paano mo? Alam ko ang lahat, Donya. Putol ni Mahalina. Alam kong kayo ang nagpadula sa upuan ni Ricardo Santos, ang tatay ko, para kayo ang makaupo sa trono. Alam kong kayo ang sumira sa pangalan ni Danilo Di Maculangan para hindi na makatayo. Alam ko ang lahat ng baho ng pamilya Montemayor. Doon, sa gitna ng katahimikan ng gabi, sa pasilyo na puno ng mga lihim, nagharap ang dalawang reyna, ang reyna ng hacienda at ang reyna ng paghihiganti. At ngayon, sabi ni Mahalina, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Ako naman ang magpapalaya sa inyo sa trono ninyo. Ang laro ko ay nagsisimula pa lang, Doña Diwata. Ang kailangan nyo lang ay mag-relax. Tingnan natin kung gaano katagal nyo kayang manatiling alintala habang unti-unti kong inaagaw ang lahat sa inyo. Naramdaman ni Doña Diwata ang lamig ng pagnanais na manakit na nanggagaling kay Mahalina. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagnanais ng pera. Ito ay isang matinding puot na matagal nang kinikimkim. Hindi ka magtatagumpay, mariin niyang sabi, ngumisi si Mahalina. Tingnan na lang po natin, Donya. Pero sa ngayon, ang trono ninyo ay nasusukol na. Ang lahat ng baraha ay nasa akin na. O baka naman, mayroon pa kayong hindi sinasabi sa akin. Ang banta ni Mahalina ay parang kidlat na tumama kay Doña Diwata. Ngunit para kay Mahalina, ito ay isang bagong simula. Isang pagtaas ng kurtina sa grandeng pagtatanghal ng kanyang paghihiganti. Hindi siya nagulat nang makilala siya ng Donya. Sa katunayan, inasahan na niya iyon, isang Montemayor ang kalaban niya. At hindi ito basta-basta susuko. Mula nang siya ay bata pa, ang kanyang buhay ay nabalutan ng dilim. Ang pangalan niya noon ay Mahalina Santos, ang boses ng kanyang ina na umiiyak sa bawat gabi. Ang paghihirap ng kanilang pamilya pagkatapos ng pagbagsak ng kanilang kumpanya. At ang huling alaala niya sa kanyang ama, ang isang halik sa noo, bago ito pumasok sa kulungan at hindi na kailanman bumalik. Nagpakamatay. Ang lahat ng ito ay dahil kay Don Alejandro Montemayor. Ang pangalang iyon ay inukit sa kanyang puso, hindi ng paghanga, kundi ng galit. Ang mga Montemayor ay hindi lang kumuha ng pera. Kinuha nila ang kanilang dignidad, ang kanilang pangalan, at ang buhay ng kanyang ama. Doña Diwata, bulong niya sa sarili, habang nakatayo sa harap ng salamin sa kanyang opisina, matapos ang paghaharap nila. Sa wakas, nagpakita ka rin ng tunay mong kulay, pero huli na ang lahat. Ako na ang may hawak ng trono. Alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Ngayon na lumabas na ang katotohanan, mas magiging mapanuri si Doña Diwata. Hindi niya pwedeng hayaang maunahan siya. Kailangan niya ng malaking hakbang. Isang bagay na sisira sa pamilya Montemayor at maglalagay sa kanya sa posisyon ng kapangyarihan. At nakita niya ang perpektong sandata, ang antique necklace. Ang perlas na kwintas na ipinagmamalaki ni Doña Diwata, pamana pa mula sa mga ninuno nito. Hindi ito makabuluhan sa kanyang sarili, ngunit ang simbolismo nito, ang reputasyon ng pamilya Montemayor, ay walang katumbas. Kinagabihan nang matiyak niyang mahimbing na ang lahat, maingat na gumapang si Mahalina sa mga pasilyo ng hacienda. Suot niya ang kanyang itim na pantalon at hoodie. Ang kanyang mga galaw ay tahimik at tiyak. Alam niya ang bawat sulok ng mansyon, bawat security camera, bawat blind spot.
Matagal na niyang pinagplanuhan ito. Ang kwarto ni Doña Diwata, dahan-dahan niyang binuksan ang nakalock na pinto gamit ang isang master key na matagal na niyang nakuha. Gumana ito. Ang kwarto ay madilim. Ang Donya ay mahimbing na natutulog sa malaking kama. Ang kanyang hininga ay regular. Diretso si Mahalina sa walk-in closet ng Donya. Hindi siya nag-aksaya ng oras. Alam niya kung saan nakatago ang kwintas. Sa isang secret compartment sa likod ng painting ng isang Montemayor ancestor. Matagal na niyang inalam ang sikreto nito. Mabilis niyang kinuha ang kwintas. Ang mga perlas ay kumikinang sa dilim. Isinilid niya ito sa isang maliit na bag na nakakabit sa kanyang bewang. Ngayon, ang susunod na bahagi. Ang pagsira kay Sinag. Ang simpleng, walang kalaban-labang babae na yon ang magiging kasangkapan niya para sa kanyang paghihiganti. Ang Sinag na yon ay kanyang sisirain. Pumunta siya sa staff quarters. Mas tahimik doon. Ang mga empleyado ay pagod mula sa maghapong trabaho. Direkta siyang nagtungo sa locker room ng mga babae. Alam niya kung aling locker ang kay Sinag. Ito ang pinakaluma. Medyo kinakalawang. Walang pag-aalinlangan. Binuksan niya ang locker gamit ang isa pang master key. Nakita niya ang isang lumang jacket na nakasabit. Ang jacket na yon na may isang maliit na bulsa sa loob. Perpekto. Kinuha niya ang kwintas at maingat na inilagay ito sa loob ng bulsa. Sinigurado niya na hindi ito mahalata, na tila doon ito inilagay ng padabog at nagmamadali. Isinara niya ang locker at maingat na inilagay pabalik ang susi. Ang gawa ay tapos. Ngayon, ang pagtatanghal. Kinabukasan maaga pa lang, nagdulot na ng gulo si Mahalina. Nagpunta siya sa opisina ni Doña Diwata na ngayon ay bumalik na sa kanyang formal na katauhan at may pekeng pagkabalisa na sinabi niya, "Doña, may masamang balita po ako. Nawawala po ang Montemayor pearl necklace. Nalaman ko lang po nang i-check ko ang inventory ng mga alahas." Nagkunwari si Doña Diwata. Nagulat na gulat. Ngunit sa loob niya ay handa na siya. Nawawala? Paano nangyari yan? Sinong huling nakakita? Hindi ko po alam, Doña. Pero ang huling nakita ko po na nasa lugar kung saan nakatago yan ay si Sinag noong naglilinis po siya ng kwarto ninyo kahapon. Mahalina ay tumingin ng may pagdududa. Ayaw ko po sanang magduda. Pero alam niyo na po, may sakit ang kapatid niya. Kailangan niya ng pera. Hindi na nagdalawang isip si Doña Diwata. Alam niya na ito ang plano ni Mahalina, ngunit kailangan niyang sundin ang laro. Kung ganoon, Mahalina, ipatawag mo ang security. Kailangan nating imbestigahan ito at ipatawag mo rin si Sinag. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong hacienda amihan. Isang krisis, isang pagnanakaw. Ang Montemayor pearl necklace, ang simbolo ng kayamanan at katayuan ng pamilya Montemayor, ay nawawala. Sa loob ng ilang minuto, nagtipon ang mga security guards kasama si Doña Diwata, Mahalina at Liham, nakakagaling lang sa kanyang morning jog. Nahagip ng tingin ni Liham si Sinag na nakatayo ng tahimik sa isang sulok, mukhang nagtataka sa lahat ng kaguluhan. "Sinag," sabi ni Doña Diwata. Ang kanyang boses ay malamig at opisyal. "Gusto naming magpaliwanag ka. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng Montemayor pearl necklace?" Nanlaki ang mga mata ni Sinag. "Po? Ako po. Wala po, Donya. Bakit naman po ako magnanakaw?" "Dahil kailangan mo ng pera." Mabilis na putol ni Mahalina na may mapanlinlang na awa sa kanyang boses. "Narinig ko ang pagmamakaawa mo sa akin kahapon at nakita kitang naglilinis malapit sa kwarto ng Donya. Nasaan ang kwintas, Sinag?" Napatingin si Liham kay Mahalina, may kung anong pagdududa na unti-unting lumalalim sa kanyang isipan. "Hindi po. Hindi ko po kinuha." Pilit na depensa ni Sinag. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. "Kung ganoon, payag ka bang i-check namin ang locker mo?" Tanong ni Mahalina. Ang kanyang nangiti ay parang isang halimaw na nakakita ng biktima.
para malinaw ang lahat. Donya, Liham, I think that's the only way. Hindi na makatanggi si Sinag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at kahihiyan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Alam niya ang kanyang sarili, hindi siya magnanakaw. Ngunit ang boses ng kanyang kapatid na nangangailangan ng operasyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang mga security guards sa ilalim ng utos ni Mahalina ay nagtungo sa locker room. Sinundan sila ng lahat, ni Doña Diwata na may matinding galit sa mata, ni Liham na may nag-aalalang tingin kay Sinag, at ni Mahalina na may ngiting tagumpay. Nang buksan ang locker ni Sinag, hinanap ng security guard ang bawat sulok. Ang mga damit ni Sinag ay simple at luma. Walang kahit anong pahiwatig ng yaman o pagnanakaw. Ngunit nang abutin ng guard ang lumang jacket ni Sinag, may nahulog mula sa bulsa nito. Isang makintab na kwintas. Ang mga perlas nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Nakakasilaw. Ang Montemayor pearl necklace. Nanigas si Sinag. Parang binagsakan siya ng langit at lupa. Hindi niya yun kinuha. Paano napunta yun doon? Ang mga bulungan ay lumakas. Ang mga tingin ng paghuhusga ay tumusok sa kanya. Naku po, sabi ni Mahalina, tinakpan ang kanyang bibig. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kaligayahan. Sinag, paano mo nagawa ito? Ang lahat ng tao ay nakatingin kay Sinag at ang kanyang mundo ay gumuho. Ang kanyang pangalan, ang kanyang dignidad, ang kanyang pag-asa. Lahat ay nawala na. At ang lahat ng ito ay nangyari sa harap ni Liham. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng panyo, ang lalaking nagbigay sa kanya ng pag-asa. Parang bumagal ang oras. Ang bawat bulong, bawat tingin, bawat paghusga ay umalingaw-ngaw sa pandinig ni Sinag na tila isang malakas na sigaw. Ang Montemayor pearl necklace nakahandusay sa sahig sa harap niya ay parang isang mabigat na kadena na biglang iginapos ang kanyang buhay. Hindi niya kinuha. Hindi. Ngunit ang ebidensya ay naroon. Malinaw na malinaw. Sinag, paano mo nagawa ito? Ang boses ni Mahalina ay puno ng pekeng awa. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumasayaw sa tuwa. Hindi makasagot si Sinag. Gusto niyang sumigaw, umiyak, ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit walang lumalabas na salita sa kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay tila tinakpan ng isang malaking bukol. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Lumapit si Doña Diwata. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Ito ay ang mukha ng isang reyna na nagdedesisyon ng kaparusahan. Sinagdimakulangan dahil sa pagnanakaw ng ari-arian ng hasyenda at dahil sa paglabag sa tiwala. Ikaw ay tanggal na sa trabaho. Ang mga salitang iyon ay parang patak ng lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang katawan. Tinanggal sa trabaho. Saan siya kukuha ng pera para sa operasyon ni Bunso? Sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Donya, hintay po. Hindi po totoo yan. Sa wakas ay naibulong ni Sinag, ngunit masyado na siyang mahina. Sa ngayon, hindi na namin ito idedemanda sa pulisya, Sinag. Mabilis na sabi ni Mahalina, bilang awa sa sitwasyon mo, pero kailangan mo nang umalis ka agad. Ngayon na. Isang awa na mas masakit pa sa anumang parusa. Walang pulis, walang formal na investigasyon. Ibig sabihin, wala siyang pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili sa korte. Mananatili siyang may markang magnanakaw na walang karapatang ipaglaban ang kanyang pangalan. Ang kabaitan ni Mahalina ay isang paraan para tuluyan siyang ilibing. Naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso. Ang kanyang pag-asa, ang kanyang pangarap para kay Bunso, ang kanyang dignidad, lahat ay durog na. Lumapit si Liham. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at pag-aalala. Masandali po, hindi ba dapat imbestigahan muna ng maayos? Sinag, sabihin mo sa akin, totoo ba to? Tiningnan ni Sinag si Liham. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Nakita niya ang pagdududa sa mata ng binata. Kahit si Liham,
Ang lalaking nagbigay sa kanya ng panyo at nangako ng tulong ay hindi na maniniwala sa kanya. Ang sakit ay doble. Umiling lang si Sinag. Wala na siyang lakas para magpaliwanag. Kung ang katotohanan ay hindi na sapat, anong saysay pa ng mga salita? Yumuko siya at nagmamadaling lumabas ng locker room. Iniwan ang lahat ng kanyang pag-asa sa likuran. Habang naglalakad siya palabas ng Hacienda Amihan, ang mga mata ng lahat ng empleyado ay nakasunod sa kanya. Mga bulungan, mga tingin ng awa at paghamak. Ang bawat hakbang ay parang nilalakad niya ang kanyang sariling libingan. Ang sikat ng araw ay hindi na mainit. Ito ay malamig at walang pakialam. Samantala, sa loob ng opisina ng Donya, nagkaroon ng tensyonadong paghaharap. Hindi ko akalain na ganito ka kasuklam-suklam, Mahalina. Galit na sabi ni Donya Diwata. Ang kanyang boses ay nanginginig. Paanong nagawa mo ito sa isang walang kalaban-labang babae? Ngumisi si Mahalina. Hindi naman po siya walang kalaban-laban, Donya. May tatay siyang magnanakaw. Ang dugo ay tubig, hindi ba? Besides, lumapit siya sa Donya. Ang kanyang muka ay malapit ng malapit. Alam niyo po, Donya, may nag-o-offer sa akin ng mas malaking pwesto sa ibang bansa. Ayaw ko naman po sanang umalis. Kaso, kung magiging mahirap po ang buhay ko dito sa hacienda, baka po mapilitan akong magsalita tungkol sa mga lihim ng pamilya Montemayor. Nanlaki ang mga mata ni Donya Diwata. Alam niya kung ano ang tinutukoy ni Mahalina. Ang anak sa labas ni Alejandro, ang lihim na matagal nang iningatan. Ang lihim na, kung malaman ng publiko, ay sisira sa reputasyon ng pamilya Montemayor ng tuluyan. Walang kinalaman ang hacienda sa mga baho ng nakaraan mo, Mahalina, sabi ni Donya Diwata. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Sigurado po kayo, Donya? Kasi sa aking palagay, ang lahat ay konektado at ang pangalan ng inyong anak, si Liham, ay siguradong madadamay. Hindi po ba kayo natatakot para sa kanya? Sa kanyang kinabukasan? Napatingin si Donya Diwata sa labas ng bintana kung saan papalubog na ang araw. Ang kanyang isipan ay puno ng kaguluhan. Para kay Liham, kailangan niyang manahimik. Kailangan niyang lunukin ang kanyang galit at hayaang magwagi si Mahalina. Sa ngayon, samantala, si Sinag ay nakarating sa kanyang maliit at punit-punit na tirahan sa labas ng bayan. Ang kanyang maliit na kwarto ay madilim at walang buhay. Umupo siya sa lumang banig. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pag-asa. Biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital. Sinag, ang kapatid mo. Nagkomatose. Kailangan niya ng emergency operation. Ngayon na. Ngunit wala pa tayong sapat na bayad. Bumagsak ang cellphone mula sa kanyang kamay. Ang kanyang kapatid. Ang dahilan ng kanyang pagtitiis. Ngayon, pati ito ay kinukuha sa kanya. Napahagulgol siya. Hindi na niya ito kinaya. Ang lahat ay nawala na. Ang lahat. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagdadalamhati, sa isang bahagi ng hacienda, si Liham ay hindi mapakali. Ang mga salita ni Mahalina, ang takot sa mga mata ni Sinag, at ang pagmamadali ng kanyang ina na tapusin ang usapin, may mali. Mayroong kung anong hindi tugma. Dahil sa kanyang pagdududa, nagpasya siyang bumalik sa security office. Inabutan niya ang chief security na naglilinis ng kanyang opisina. Chief, pwede ko bang tingnan ang CCTV footage kagabi? Yung sa pasilyo papunta sa locker room? Tanong ni Liham. Nag-atubili ang chief. Sir, inutos po ni Ma'am Mahalina na huwag nang galawin ang mga ebidensya. Hindi ito ebidensya para sa korte, sabi ni Liham. Ang kanyang boses ay matatag. Ito ay para sa akin. Gusto ko lang siguraduhin. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag, pumayag din ang chief. Umupo si Liham sa harap ng monitor. Tinitigan ang mga recording mula hating gabi hanggang madaling araw. Oras ang lumipas. Nangangawit na ang kanyang mga mata.
nang halos susuko na siya. Isang anino. Isang manipis na anino ng isang babae na dumaan sa pasilyo patungo sa locker room ng staff. Sa isang mabilis na kislap ng kamera, nakita niya ang isang bagay. Ang babae ay nakasuot ng napakamahal na sapatos na may mataas na takong. Ang sapatos na yon ay pamilyar. Ito ay kaparehong-kapareho ng sapatos na laging suot ni Mahalina. Kumuyom ang kamao ni Liham. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng matinding galit. Ang pag-asa ay tila isang kandila na namatay sa loob ni Liham ng gabing iyon. Hindi ito bumalik sa anyo ng galit, kundi ng isang malamig at matinding determinasyon. Ang anino sa CCTV, ang sapatos na may takong, at ang labis na kasiglahan ni Mahalina sa pagtanggal kay Sinag. Lahat ay nagtuturo sa isang direksyon, nag-iisang direksyon. I-save mo ang lahat ng footage na may kinalaman dito, Chief, sabi ni Liham. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may awtoridad na hindi matatawaran. Lahat ng kamera na malapit sa kwarto ng mama, sa pasilyo, sa locker room, mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 6 ng umaga. Nag-aalangan ang Chief Security, ngunit nakita niya ang matinding seryosong ekspresyon sa mukha ni Liham. Masusunod po, Sir Liham. Buong magdamag na binantayan ni Liham ang bawat screen, ang kanyang mga mata ay nanunungaw. Pinagsama-sama niya ang bawat anggulo. Ang anino ng babaeng nakasapatos ay malinaw. Hindi niya pa rin makita ang mukha, ngunit ang figure, ang galaw, at ang mga sapatos, mayroon lang isang babae sa hasyenda amihan na ganoon. Pagkatapos, isang mas matinding pagtuklas, isang malabo, ngunit sapat na footage mula sa isa pang kamera sa may likod na bahagi ng hasyenda na nagpakita kay Mahalina na maingat na inihuhulog ang isang maliit na bagay sa isang basurahan, isang walang lamang kahon ng alahas, kapareho ng kahon kung saan nakalagay ang kwintas. Ang oras ay ilang minuto bago niya nadiskubre ang pagnanakaw. Ang bawat ebidensya ay unti-unting nagpinta ng isang masamang larawan. Ngunit ang pagnanakaw ng kwintas ay tila isang maliit na bahagi lang ng isang mas malaking plano. Bakit niya gagawin iyon? Bakit si Sinag ang kanyang pinili na ibitin? Naalala niya ang locket ni Sinag, ang larawan ng kanyang ama, si Danilo Di Maculangan, at ang mga lumang dokumento ng kanyang ama na nakita ni Doña Diwata sa library. Tinawagan niya ang abogado ng pamilya. Attorney Ramirez, Liham po ito. Kailangan ko po ng impormasyon tungkol sa kaso ni Danilo Di Maculangan at Ricardo Santos. 20 taon na ang nakakaraan. Lahat po ng detalye. May ilang oras na katahimikan sa kabilang linya. Sir Liham, nakuha ko lang po ang report kahapon tungkol po sa inyong ina. Alam ko na, Attorney Ramirez. Putol ni Liham. Gusto kong malaman ang lahat ng koneksyon nila sa pamilya Montemayor. Lahat ng naging papel ng tatay ko doon. Ipinadala ni Attorney Ramirez ang digital files kay Liham. Sa bawat dokumento na kanyang binasa, sa bawat pangalan na kanyang nakita, bumigat ang kanyang dibdib. Ang kanyang ama, si Don Alejandro, ay hindi lang nagpakulong sa kanila. Ayon sa mga report, siya ang nagplano ng pagbagsak ng kumpanya. Ginamit ang kanilang kahinaan at sinira ang kanilang reputasyon para palawakin ang kanyang sariling imperyo. Ang buong pamilya ng mga Santos at Di Maculangan ay nawala ang lahat. At Mahalina, ang anak ni Ricardo Santos, ay narito para maghiganti. Ang kanyang ina, si Doña Diwata, ay alam ito. Ang kanyang ina ay nagpapanggap bilang isang hardinera. Naghahanap ng mapapangasawa para sa kanya. Ngunit ang totoo, may mas malalim na dahilan. Alam ng kanyang ina na may panganib. At si Sinag, ang anak ni Danilo Di Maculangan, ay isa ring biktima ng lahat ng ito. Naramdaman ni Liham ang isang matinding pait sa kanyang dila. Ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan tungkol sa kanyang pamilya, tungkol sa yaman ng mga Montemayor,
ay unti-unting nadudurog. Ito ay hindi lamang tungkol sa isang kwintas. Ito ay tungkol sa isang dekada ng pagdurusa at paghihiganti. Ang kanyang ama ay hindi lang isang respetadong negosyante. Siya ay isang tusong maninira. Isang plano ang nabuo sa isipan ni Liham. Kailangan niyang harapin si Mahalina. Kailangan niyang ihayag ang lahat ng katotohanan, hindi lamang para kay Sinag, kundi para sa kanyang sarili at para sa kanyang pamilya. Hiniram niya ang isang USB drive mula sa security chief at kinopya ang lahat ng footage. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa. Kinuha rin niya ang kopya ng mga dokumento mula kay Attorney Ramirez. Naglakad siya ng mabilis. Hindi na siya nag-aalala sa anumang hanggang pagtatanghal o pakulo. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Nagtungo siya sa dining room. Ang oras ng hapunan ay nagsisimula na. Nadatnan niya si Mahalina na nakaupo sa tabi ng kanyang ina, Doña Diwata. Nagtatawanan sila. Tila walang nangyari. Tila hindi ginawa ni Mahalina ang kanyang ginawa. Ang ngiti ni Mahalina ay parang isang maskara na kailangan ng punitin. Lumapit si Liham sa kanilang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Mahalina. Ang ingay sa dining room ay tila nawala. Inilabas niya ang USB drive mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa ibabaw ng mesa sa pagitan ni Mahalina at Doña Diwata. "May dala po akong regalo para sa inyo," sabi ni Liham. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng paghamon. Tumingin siya kay Mahalina. "At sa tingin ko, oras na para matapos ang laro mo, Mahalina." Ang nangiti sa labi ni Mahalina ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang pagbagsak ng USB drive sa mesa ay parang tunog ng isang bomba na sumabog sa gitna ng katahimikan ng dining room. Ang mga mata ng lahat ay napako sa mesa. Pagkatapos ay kay Liham at pagkatapos ay kay Mahalina. Ang ngiti ni Mahalina ay unti-unting nawala, napalitan ng isang maputlang ekspresyon. "Anong ibig sabihin nito, Liham?" tanong ni Doña Diwata. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtataka. Isang pagtatakang hindi niya kailangang ipeke. "Ibig sasabihin, Mama, tapos na ang laro," sabi ni Liham. Hindi inaalis ang tingin kay Mahalina. Ang laro na ginawa ni Mahalina para sirain ang pangalan ng hasyenda at para sirain ang isang inosenteng tao. Hinila ni Liham ang upuan sa harap ng projector at ikinabit ang USB. Ang malaking screen sa likod ng entablado na karaniwang ginagamit para sa mga presentasyon ng hasyenda ay biglang lumiwanag. Nagsimula ang pagpapalabas ng footage, ang anino sa hating gabi, ang sapatos na may mataas na takong, ang pagtapon ng kahon ng alahas sa basurahan. Ang bawat eksena ay parang isang martilyo na tumatama sa reputasyon ni Mahalina. Habang nagpapatuloy ang video, unti-unting nawala ang pagpapanggap ni Mahalina. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na si Liham ang magiging susi sa kanyang pagbagsak. "Sobra ka na, Mahalina," galit na sigaw ng isang bisita. "Ang kapal ng mukha mo." Pinatay ni Liham ang projector. Lumapit siya sa Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at galit. "Ngayon, Mahalina, sabihin mo sa lahat. Bakit? Bakit mo ginawa ito at sino ka ba talaga?" Biglang tumawa si Mahalina. Isang matinis, nakakatakot na tawa na umalingaw-ngaw sa buong dining room. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi tawa ng isang taong nabaliw sa galit at pait. "Bakit?" sigaw ni Mahalina. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Gusto niyo bang malaman kung bakit? Dahil kayong mga Montemayor, dahil sa inyong kasakiman. Ang tatay ko, pinatay niyo ang tatay ko, Doña Diwata. Kinuha niyo ang lahat sa amin. Kinuha niyo ang aming pamilya, ang aming pangalan, ang aming dignidad. Napasinghap ang mga tao.
Nagsimulang lumabas ang ilan sa mga bisita. Ang tatay ko, patuloy ni Mahalina. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Si Ricardo Santos, siya ang kasosyo ni Danilo Di Maculangan. Pinagkaisahan niyo kami. Ang asawa mo, Donya, si Alejandro. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagpabagsak sa amin. At pagkatapos ay pinagdusa kami sa kulungan. Nagpakamatay ang tatay ko dahil sa inyo. Bumalik ang tingin ni Mahalina kay Liham. At ikaw, akala mo, nagmamahal ako sa'yo? Akala mo, gusto ko ang pera nyo. Ang gusto ko ay ang pagbagsak nyo. Ang hasyenda na ito. Kukunin ko ang lahat sa inyo, Tulad ng pagkuha nyo sa lahat sa akin. Nagulat si Doña Diwata. Alam niyang may tinatago si Alejandro, ngunit hindi niya akalain na ganito kalalim ang kanyang kasalanan. Ang kanyang asawa, ang lalaking kanyang minahal at pinaniwalaan, ay isang tuso at walang awa na negosyante. Ang lahat ng kanyang paghanga kay Alejandro ay gumuho, napalitan ng sakit at pagsisisi. Liham, anak. Halos pabulong niyang sabi, humawak sa kanyang dibdib. Hindi ko alam. Ang lahat ng ito. Alam mo, Mama, malungkot na sabi ni Liham. Marami kang alam. At marami ka ring hindi pinaniwalaan. Sa gitna ng kaguluhan, isang babae ang dahan-dahang pumasok sa dining room. Si Sinag. Inimbitahan siya ni Liham. Hindi niya ipinaliwanag ang dahilan. Ngunit sinabi niyang kailangan niya ito. Nakita niya si Mahalina na sumisigaw, si Doña Diwata na nanlumo, at si Liham na puno ng galit. At ikaw, Sinag Di Maculangan, sigaw ni Mahalina, itinuro siya. Ang anak ng kasosyo ng tatay ko, pareho tayong biktima. Pero ako, lalaban ako. Ikaw, umiyak ka lang. Kaya ka ganyan. Lumapit si Doña Diwata kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagsisisi. Hindi na siya Doña Montemayor na nagpapanggap bilang aling tala. Siya ay isang ina na naghahanap ng kapatawaran. Sinag, sabi ni Doña Diwata. Humawak sa kamay ni Sinag. Ang kanyang mga kamay ay hindi na ang magaspang na kamay ng hardinera, kundi ang malambot na kamay ng isang matandang babae na may napakalaking pasanin sa kanyang kaluluwa. Patawarin mo kami. Patawarin mo ang aking asawa. Patawarin mo ako. Sa lahat ng nagawa ko sa iyo, sa pamilya mo, sa aking pagiging bulag. Niyakap ni Doña Diwata si Sinag, isang yakap na puno ng hapis at paghingi ng tawad. Nagulat si Sinag, ngunit naramdaman niya ang sinseridad sa yakap ng Donya. Samantala, lumapit ang security guards kay Mahalina. Wala na itong magawa. Ang kanyang paghihiganti ay nabunyag. Ang kanyang mga plano ay nasira. Sa huling sandali bago siya hilahin palabas, tiningnan niya si Liham at Sinag. Isang ngiting puno ng pait ang gumuhit sa kanyang labi. Akala niyo tapos na? Bulong niya, ngunit sapat para marinig ni Liham at Sinag. Hindi pa. Dahil ang lahat ng alam ko ay hindi pa natatapos dito. Ang pamilya Santos din ay may kinalaman sa inyong pamilya. Sinag, at hindi lamang si Don Alejandro ang may baho sa nakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Sinag. Ano ang ibig sabihin ni Mahalina? Ang huling salita ni Mahalina ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Sinag. Isang bagong tanong sa gitna ng nawasak na katotohanan. Ang pamilya Santos din ay may kinalaman sa inyong pamilya. Sinag, anong ibig sabihin nito? Hindi pa ba tapos ang lahat? Ngunit ang oras na yon ay hindi para sa mga kasagutan. Ito ay para sa pagharap sa mga nawasak na pangarap. Dinala si Mahalina ng mga security guards. Ang dining room ay nanatiling tahimik, ngunit puno ng kaguluhan. Nagpaliwanag si Liham sa mga natitirang bisita, humingi ng paumanhin para sa iskandalo, at tiniyak sa kanila na ang hustisya ay mananaig. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang paghaharap nila ni Doña Diwata. Mama,
sabi ni Liham. Malungkot ang kanyang tinig. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Nais kong protektahan ka, Liham, sagot ni Doña Diwata. Ang kanyang boses ay tila isang babasagin na salamin. Ayaw kong makita mo ang madilim na bahagi ng iyong ama. Naniwala ako na kaya kong ayusin ito ng mag-isa. At ano ang tungkol sa anak sa labas ni Papa? Tanong ni Liham, direktang tumingin sa ina. Nanlumo si Doña Diwata. Paano mo nalaman? Narinig ko ang banta ni Mahalina. Sinabi niya sa akin na alam niya ang lahat. Kaya kong malaman ang katotohanan, Mama. Ngunit mas gugustuhin kong marinig ito mula sa iyo. Sa loob ng ilang oras, sa isang pribadong silid, ibinunyag ni Doña Diwata ang lahat. Ang kasakiman ni Alejandro, ang kanyang pakikialam sa negosyo, ang kanyang paggamit sa mga kaibigan, at ang kanyang lihim na pamilya na matagal nang itinago. Ang lahat ng ito ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa kanilang pamilya. Hindi ko ito kayang ipagtanggol, Liham, sabi ni Doña Diwata. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sana ay makita mo pa rin ang Hacienda Amihan bilang iyong tahanan. At sana ay mapatawad mo pa rin ako. Niyakap ni Liham ang kanyang ina. Ang pagmamahal sa kanyang ina ay matatag. Ngunit ang kanyang pananaw sa mundo ay gumuho. Ngayon, oras na para ayusin ang mga nasira. At ang unang hakbang ay ang pagtulong kay Sinag. Kasama sina Doña Diwata at Atty. Ramirez, nagsimula silang magtipon ng mga bagong ebidensya. Sa tulong ni Liham, ang kaso ni Danilo de Maculangan ay muling binuksan. Sa tulong ng mga dokumentong nakuha ni Liham at sa mga testimonya mula sa mga dating empleyado na natakot magsalita noon, unti-unting lumabas ang katotohanan. Si Danilo ay biktima ng panloloko at ang mastermind ay si Don Alejandro. Inabsuelto si Danilo. Ang kanyang pangalan ay nalinis. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Liham ay patuloy na naghahanap kay Sinag. Nalaman niya ang tungkol sa kanyang kapatid at sa emergency operation. Agad siyang tumulong. Personal na sinagot ang lahat ng gastusin. Matapos ang ilang linggo ng paghahanap at matapos malinis ang pangalan ng kanyang ama, nagpasya si Liham na puntahan si Sinag sa kanyang tahanan, hindi bilang Sir Liham ng Hacienda Amihan, kundi bilang isang simpleng lalaki. Nagmaneho siya papalayo sa Hacienda Amihan, papunta sa Barrio Hiraya, ang maliit at simpleng bayan kung saan lumaki si Sinag. Ang kalsada ay bako-bako at ang mga bahay ay malayo sa karangyaan ng hacienda. Ngunit mayroon itong sariling kagandahan. Mga batang naglalaro sa kalye, mga matatandang nagkukwentuhan sa ilalim ng puno. Nakita niya ang bahay ni Sinag, isang maliit na kubo. Malinis ngunit simple. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at dahan-dahang lumapit. Nadadatnan niya si Sinag na nakaupo sa labas ng bahay sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakatingin sa malayo. Ang kanyang kapatid na si Bunso ay nakikipaglaro sa isang kapitbahay na bata. Malusog na muli. Sinag, sabi ni Liham. Ang kanyang boses ay malumanay. Nagulat si Sinag. Tumayo siya. Liham, anong ginagawa mo dito? Narinig ko ang tungkol kay Bunso. Masaya akong malaman na maayos na siya, sabi ni Liham. Ngumiti. At gusto kong humingi ng tawad para sa lahat ng nangyari, para sa aking pamilya, para sa akin na naging bulag. Sana ay mapatawad mo ako. Umupo sila sa ilalim ng puno ng mangga. Walang pag-uusap tungkol sa pera, sa posisyon o sa hacienda. Ito ay isang pag-uusap ng dalawang taong nasaktan, ng dalawang taong naghahanap ng kapayapaan. Sinabi ni Liham ang lahat. Ang pagtuklas niya sa katotohanan tungkol kay Mahalina, ang tungkol sa kanyang ama, at ang pasakit na nadama niya. Alam ko na hindi madali ang pagpapatawad, sabi ni Liham. Ngunit gusto kong malaman mo na gagawin ko ang lahat para maayos ang lahat, para malinis ang pangalan ng iyong ama, para makamit mo ang hustisya na nararapat sa iyo. Nakinig si Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot.
ngunit may bahagyang liwanag ng pag-asa. Ang mga salita ni Mahalina, nagsimula siya. Sinabi niya na may kinalaman din ang pamilya Santos sa aming pamilya. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagulat si Liham. Ano? Hindi ko alam yan, Sinag. Pero hahanapin ko ang katotohanan. Pangako. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang lalaking ito ay hindi lang isang Montemayor. Siya ay isang taong handang labanan ng kasamaan, handang hanapin ang katotohanan, at handang tumayo sa panig ng tama. Salamat, Liham, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Maraming salamat sa lahat. May kung anong hangin ang humaplos sa kanila, tila isang bagong simula. Gusto kong manatili ka sa buhay ko, Sinag, sabi ni Liham. Ang kanyang tingin ay sinsero. Hindi bilang isang boss o isang empleyado, kundi bilang ikaw, isang kaibigan, o higit pa, kung papayagan mo. Ngumiti si Sinag, ngunit may bahagyang kalungkutan sa kanyang mga mata. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko, Liham. Ang pamilya ko, ang nakaraan, ang lahat ng nangyari ay kailangan ko munang pagalingin. Salamat sa lahat, pero kailangan ko ng oras. Tiningnan ni Liham ang kanyang mga mata. Alam niyang tama siya. Kailangan muna niyang ayusin ang sarili niya at ang kanyang pamilya. Maiintindihan ko, sabi ni Liham. Tumayo. Pero pangako, Sinag, maghihintay ako. Hanggang handa ka na. Lumipas ang ilang buwan. Ang paglipas ng panahon ay isang manggagamot. Dahan-dahang pinapagaling ang mga sugat at nagbibigay ng bagong lakas. Para kay Sinag, ang bawat araw ay isang hakbang palayo sa dilim at papalapit sa liwanag. Ang kanyang kapatid na si Bunso ay ganap ng gumaling. Ang ngiti nito ay mas maligaya na kaysa kailanman. At ang mga tunog ng pagtawa nito ay musika sa tainga ni Sinag. Ang pangalan ng kanilang ama ay ganap ng nalinis. Bagamat hindi na maibabalik ang lahat, ang kanilang dignidad ay nabawi. Sa tulong ni Doña Diwata, na ngayon ay mas pinili ng maging isang mentor at kaibigan, nakakuha ang kanilang pamilya ng isang maliit na negosyo, isang flower shop sa bayan ng Barrio Hiraya. Pinangalanan nila itong Kalinaw na nangangahulugang kapayapaan. Sa mga buwang yon, nanatili si Liham sa kanyang pangako. Hindi siya nagmadali. Regular siyang bumibisita sa Barrio Hiraya. Hindi nakasuot ng mamahaling damit, kundi ng simpleng t-shirt at maong. Hindi siya dumarating na may dalang mga regalo, kundi mga kwento, tawanan, at ang kanyang presensya. Minamasdan niya si Sinag na abala sa kanyang flower shop. Ang kanyang mga kamay ay puno ng lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Nagkakaroon sila ng mga simpleng date. Nagkakape sa maliit na kainan sa bayan. Naglalakad sa tabing dagat. O minsan ay tumutulong si Liham sa pagtanim ng mga bulaklak sa tindahan. Ang mga pag-uusap nila ay hindi na tungkol sa hacienda o sa mga problema. Ito ay tungkol sa mga pangarap, sa kinabukasan, at sa mga aral na natutunan nila sa buhay. Isang hapon, habang abala si Sinag sa pag-aayos ng mga rosas sa Kalinaw, pumasok si Liham. Hindi siya tulad ng dati. May kung anong seryoso sa kanyang mga mata, ngunit puno ito ng pag-asa. Sinag, sabi ni Liham, lumapit sa kanya. Liham, bakit ka seryoso? Tanong ni Sinag, ngumiti. Lumuhod si Liham sa harap niya. Hindi niya inilabas ang isang mamahaling singsing. Sa halip, inilabas niya ang isang maliit na supot na naglalaman ng isang buto ng sunflower. Sinag. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Minsan, ang pag-ibig ay parang isang buto. Kailangan itong itanim sa lupa. Diligan ng pag-asa, alagaan ng tiyaga, at maghintay para sa pagtubo nito. Maraming bagyo ang dadaan. Maraming pagsubok ang haharapin. Pero kapag nagpatuloy ka, mamumulaklak ito sa huli. Tumingin siya sa mga mata ni Sinag. Alam kong marami tayong pinagdaanan. Maraming sakit,
Maraming lihim, maraming pagsubok. Pero sa bawat pagsubok, napatunayan mo sa akin na ikaw ang pinakadalisay na bulaklak sa hardin na ito. Ikaw ang aking sinag. Kinuha niya ang buto ng sunflower. Gusto kong itanim ang buto ng pag-ibig na ito kasama ka, sinag. Gusto kong diligan ito kasama ka. Gusto kong makita itong mamulaklak kasama ka. Hindi ako nangangako ng perpektong buhay, ngunit nangangako ako ng isang buhay na puno ng pagmamahal, katapatan, at pagtutulungan. Mahal na mahal kita, sinag. Will you marry me? Napaiyak si sinag. Hindi ng lungkot, kundi ng matinding kaligayahan. Hindi niya kailangan ng diamante. Ang buto ng sunflower na yon, na sumisimbolo sa pag-asa at bagong simula, ay higit pa sa anumang yaman. Oo, Liham, sabi niya, yumakap kay Liham. Oo, papakasalan kita. Ilang linggo matapos iyon, isang simple ngunit eleganteng seremonya ang naganap sa Hacienda Amihan. Hindi ito isang magarbo na kasalan, kundi isang pagdiriwang ng pag-ibig, pagpapatawad, at paghilom. Doña Diwata, na ngayon ay mas naging mapagpakumbaba at mapagmahal, ay masayang nakikipagkwentuhan sa mga magulang ni Sinag. Ang kanyang mukha ay puno ng tunay na ngiti, hindi na ng pagpapanggap. Ang Hacienda Amihan ay hindi na isang lugar ng mga lihim at pagpapanggap, kundi isang lugar ng kapayapaan at bagong simula. Si Sinag at Liham, magkahawak kamay, ay naglakad sa hardin ng hasyenda. Ang hardin na minsang pinagtrabahuan ni Doña Diwata bilang si Aling Tala. Ngayon, ang hardin ay puno ng buhay, puno ng mga bulaklak na kumikinang sa sikat ng araw, tulad ng kanilang pag-ibig. Hindi ko akalain na dito tayo hahantong, Liham, sabi ni Sinag, tumingala sa kanya. Hindi ko rin akalain, Sinag, sagot ni Liham, hinag ka ng noon ito. Pero ito ang pinakamagandang hantungan. Sa kanilang likuran, ang mga bulaklak ay sumasayaw sa hangin. Tila nagbubulong ng kanilang kwento. Isang kwento ng isang aling tala na naghahanap ng puso, isang sinag na naghahanap ng pag-asa, at isang liham na naghahanap ng katotohanan. At sa huli, natagpuan nila ang lahat sa isa't isa sa hardin ng isang bagong simula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito ng pag-ibig, paghihiganti at pagpapatawad. Ang kwento ni Doña Diwata, ni Mahalina, ni Sinag at ni Liham ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa mga ari-arian, kundi sa busilak na puso at sa kakayahang magpatawad. Ang pag-ibig na tunay ay palaging maghahanap ng paraan para manaig sa kabila ng lahat ng pagsubok at lihim. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. Ano po kayang klaseng kwento ang gusto ninyong pakinggan sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Hanggang sa muli, paalam!